Magtutour kami. Sama mo kami dyan. Sama kami dyan, ah. Dami kong panso. Wow, what's up? Sama ka dito. Hi, what's up? Hello, people. Magtutour kami. Classmate. Ayun, dahil po namin sa akin, oh. Isa, dalawa, tatlo. Bukid Amara. Ha? Ayan, nandito po kami ngayon sa Bukid Amara. The area for briefing. Everyone, Amon. Ganda, oh. Ang ganda nito, oh. The killer bride. Come on. Ay, dito pala yung ginanap? The Killer Bride, dito pala yun. Oo. Diyan yun nag-ano. Oh, ba't nandito yung picture ko? Nag-shoot. Kala ko hello ka ba? Hello ka ba? Dito pala yun. Ma'am. Astig ah. Dyan. Andiyan ang picture niyo. Dito pala yun. Yung picture natin. Akala ko yan. Pambira, kaya pala ang ganda dito. Ay, oo nga, maganda po talaga. At mayroon po tayong 8,000 plantable area. Itong landscape at saka itong ating greenhouse. Mayroon po tayong greenhouse collaborating with the DOST doon sa ating melon area. At mayroon din tayong mga greenhouse para sa turbulent, which is under sa training po ng TOT. Sa ETI naman po, Agricultural Training Institute. Ang makikita nyo po ngayon, ma'am, ay sir, ay mga sunflower pa po muna. Ano po? At mayroon tayong mga iba't ibang mga edible flowers na nandito. Majority po ng aming mga tanim po dito ay mga edible flowers po. Wow. So nakakain po. Ito po si Begonia. Ano ho? So si Begonia, edible flowers po ito. Ay, nakakain daw pala So yun. nakakain po ito. Wait. So ito po ay maasim. Maasim po siya. Pwede po kami magpita, sir? Oo, Sige po. Kinakain daw po ito, guys. Sa lahat ng aming Lahat ay titikin. sa lahat ng aming edible flowers, ito lang po yung may lasa. Lasa nito. Po, the rest po ay hindi po. Hindi po. Kasi maasim po. Masarap. Maasim. Alam ko na kung bakit edible to. Siya ito yung kamag-anak ng wild na nasa pinakaasim. Pinakaasim sa gubat, di ba? Ito yung kamag-anak ito ng nasa gubat na pangasim, kaya pala eh. Meron sa labas. Doon tayo kay sir. Sarap. Walang lasa. Wala siyang lasa pero ginagamit lang siya sa pang-decorative sa mga pansit, ganyan. Sa pako. Ayan po. Pang toppings, garnish. Pang garnish po.
Pero hindi kinakain? Nakakain. Po, ito po ay Nakakain din. Wala lang lasa. naano din po ito. Tasteless lang. Ginagamit siya ng Nakain din po pang-garnish. ito, itong French marigold. Tikman nga natin kung ang lasa nito. Sa lahat ng marigold na variety, ito lang po yung edible. No? Kasi Ay, aba, meron matindi. tayong African marigold, Edible na ano. hindi po yan nakakain. Ano ho? So, itong French marigold, Kinakain. pwede siyang kainin. French lang. Yun o, yun. Pero wala siyang ano, wala Amoy. siyang lasa. Unlike sa bigonya ay maasim. Kinakain ko pala po ito, French marigold. Hindi po siya galing sa France pero parang ano po yun. Parang Yung itsura niya, yung Yeah. variety. Pwede ba itong ano yun? Ito lang daw, yung French. Alin po ito? Design lang Yun daw yun. Alin po Ito ang yung French? sa ano, ito yung variety na yun. Sir, alin po yung French? lahat po yan. Lahat nga pala. Lahat. Sir, pwede itong ano? Pwede po, pwede po. So, ang edible flowers po ay mayaman po yan sa antioxidant. Ano? So, the more na kumakain tayo ng mga edible flowers, nababawasan yung ating mga sakit-sakit. Antioxidant. Hindi po siya mahangot katulad nung nasa isip natin na ano, na marigold. Ito naman po ay Melampodium. Ito po ay nakakain din po ito. Grabe, nakakain din. Hindi ho. Anong pangalan niyan, sir? Melampodium. So, nilalagay din po ito, isa rin po ito sa mga edible flowers na nilalagay sa mga pansit, no, sa pako. Ayan. Mostly sa mga salad po talaga. Lahat ng Lahat po flowers. ay puro pang salad lang po talaga, pang garnish lang. Pan-decorate. Decorate. Salad. Ano pong Ito po ay Melampodium. Melampodium. Ang tawag nila sa iba ay maliit na sunflower. Pero may white ulan, di ba? Mayroon po siyang wild. Yun naman yung ano, yung Magtayo sa baby farm. yun yung attracted siya sa attracted dito yung ano, yung mga yung ating native na bees. So ito pong aming ginamit dito ay kukupit yung aming media. No, wala siyang halong lupa. Binabad lang po 'yan sa nutrient, ano ho. So pinapatakbo ito sa pamamagitan ng aming system. So nandito yung siniset namin yung oras, kung anong oras siya mag-irrigate at kung ilang minuto sa isang oras. So ito yung aming nutrient po namin, yung solutions na kung saan nagbibenta din po kami ng aming mga sariling solution. Sir, ano pong tawag sa setup na ganito? Ano pong tawag sa setup na ganito yung setup? Yung Ito ay drip irrigation system. drip irrigation. Yes, Hindi siya yung ano, yung hydroponics, hindi po. siya ganun. Dito sa kabila tayo makikita yung hydroponics dito sa may lettuce okay. area. So ito ay drip irrigation kasi gumamit tayo ng media. Okay. So hindi siya pure water. Although yung ano natin ay true water kasi Okay. dito na natin hinahalo yung mga nutrients. Diyan inihahalong mga Drip Drip irrigation. irrigation. Ito pala yung mga ano nila, drip. Tapos yung excess water dito bumabagsak. Yes po, ito yung mataba. Yes po. Sir, yung sobrang water, saan mapupunta? So, yung sobrang water natin nandito, lumalabas po dito. At yun naman po ginagamit natin pataba sa labas. Okay. umago sa nung. Ayos. So, wala ho siyang nasasayang kasi yung excess nito, napupunta ho dito. So, yan naman po yung ginagamit namin pang dilig dito sa ating mga halaman. Okay. Mataas pa rin ang ano, may mga sobrang ano pa rin, oh. Yes po. Nitrogen, oh. Welcome po sa aming farm. Ganito po kalalaki ang bunga ng sili, oh. Tinan po ninyo. Bell pepper. Bell pepper, oh. Tinan po ninyo, sobrang laki. Ang mahal po ng kilo niya. Tapos ito po yung aming cherry tomato. Yan, oh, mga cherry tomatoes po yan. Punta po kayo dito, napaka
Dito po ako sa farm namin, guys. Yan. Punta tayo sa talong. Papakita ko po sa inyo yung talong ko. Hindi, wala pala dito dahan. Hello, kami po ang kanyang mga videographer. Maganda po dito sa Amara. Ay, Bukid Amara. Punta po kayo dito. Ayun, ang laki po ng kanilang red belt. Ang talong. Ito po ang mahiwagang talong. Ayan. Ang sekreto po nito ay robust. Robot ang Pandilig. Kaya sobrang laki. Hinihimas-himas para lumaki. Talong ni Kuya Josh Kuya, ano? Joseph. Hinihimas-himas? Akala ko yung imas. Himas pala, himas. Hindi, joke lang po yun. Yan o, mga hybrid po yan. Galing pong Japan daw po ang variety. Grabe oh. Yeah. Nako po. Ano kayang lasa nito? Ito yung mga... Sir, pwede magtanong saan po galing yung variety ng talong natin? Ang talong natin ay galing sa Japan, ano? Japan? Japan. Opo. Tapos So, yung bell pepper? Ganun din po, Ganun isang din? supplier lang. Ah, okay. Ganun So yung din. lasa naman niya, sir, walang pinagkaiba sa talong? Yung lasa, medyo may katabangan siya ng konti. Ah, okay. Compared doon sa native Sa one. native natin na talong, okay. Pero sa flesh, Mas mas lamang. malambot, mas Ah, makapal naman. Pwede siya sa lasagna. Ah, okay. Ang pagprito mo dyan parang french fries. Magkano pong kilo niya na binibenta po ninyo dito? Binibenta po natin dyan sa mga pumapasok po dito, 350 per kilo. Ah, So pwede naman kayo bumili ng per piraso lang. ah, okay. Kasi per ano naman, Sige. i-convert naman yun sa Ayos. Magkano nga ang 350 din. 350 din. Ay hindi. Per kilo. Per kilo. Eh, pag po isang piraso Grabe, oh, laki. unan lang ng binhi, ano? Grabe, oh. Tayo na po ninyo, oh. Sobrang laki, oh. Uy, times up daw. Let's go, let's go, let's go. Okay. Grabe. Maglilibot pa po tayo. Abangan po ninyo. Ayan, ito po yung kanilang nursery ng mga ornamentals, saka mga flowering plants na edible. Ayan oh, grabe. Ay, astig, pati ilalim ay meron. Pre, 250 na to, isang ganito. Ilang grams yan? Basta puno dyan. Ah, ayos ah. Sige po. Ganda talaga. Ayan. Ganda oh, parang plastic pero tunay. Grabe po. NFT setup. Sa ano po, sa pagkakaiba po dun sa lasa ay mas ano ito, mas crunchy. Ang sa water kasi at saka mas ano siya yung parang may ano ka, juicy tapos at saka mas ano siya yung hindi siya basta-basta na lalanta. At sa may tamis din ng konti. Ayan. How about the nutrients, sir, compared with Oh, ganda ng Daisy. Daisy 7. Ganda oh. Wala siyang ano. Matamis po Ganda. ito. Tignan mo yung sako. Kaya hindi basta Para mas ano siya kaysa matagal masira. Saka mas mura, mas durable. maganda nga yan. Ari days, yun na, yun yung isa silver. Pero
connection ng ating mga nutrient. Mapasok dito, titimplahin niya dito kung ano yung easy na ilalagay namin, BP heat lang, manual naman siya. Unlike doon ay automatic. So dito, ipipihit namin to kung ano yung desired namin na easy. So bubuksan lang namin ito, mag ano na siya dun sa mga mga magdi-distribute na po. So ito ay tanggable. Kinuha. Yeah, tinatanggal namin kasi meron kaming isa pang area sa LK which is puro naman. Meron din pala po sila sa Davao. Bukid Amara, Davao. Ayun, may mga melon production din po sila sa loob. So pagka Hindi po kami natapos pwede natin yan, pumasok kasi lahat yan pull out. sobrang sensitive po at mahal, pinakamahal. It is written 1,000 daw po ang isang buo ng melon. Grabe. machine, tapos gagamitin natin. Ayan po. Pruning? Ano yung tinatanggal niya? Ano siya? Mama, ano yung tinatanggal niya? Ah, Hindi, yung selection. pagdahon, yung pinaka-adventitious, yung suhi. Tinatanggalan niya po, binabawasan. Selection na. Yung pollination niya, ma'am, ano, yung self-pollinate po, o kayo na nagaganon? Grabe. Parang bulak. Grabe. Ito yung sa bulaklak niya. Nasa ilang puno po yan, ma'am? Ilang puno po ang laman? Lahat po ay nasa 1,000 plus. 1,000. Grabe. Isolated po yan, hindi po tayo pwede pumasok. Ito yung ma'am, yung ano, yung nasa vlog. Na 15,000 yen. Japanese melon. Ayan po. Japanese melon. Grabe. Hindi po tayo dyan pwede. Mahal daw po yung masyado. And welcome back to my YouTube channel. Hello po. Nandito po kami sa Bukid Amara. I-upload po ito mamaya. Ayan na po. Ito ka muna daw. Mga taga-ACP muna. Hello po. Ayun po yung may-ari. Ayun po yung vlogger ho. Yun, yung vlogger. Hello. Ayan po sila. Hello guys. Video lang ito. Welcome to my vlog. So dyan po nagtatapos ang ACP. Hello po. Welcome to my vlog.